Meron pong isang kwento tungkol sa isang matandang lalaki na nakasakay sa harapan ng bus. Siya'y nagko-commute. Habang umaandar po ang bus, kinausap ng matanda itong driver. Sabi niya, "Mama, doon lang ako bababa po ako sa ilalim ng tulay." Sabi naman po nitong driver, "Pasensya na po tay ha, bawal po doon. Baka mahuli po kayo ng pulis at baka ako din po mahuli." Sabi naman po nitong matanda, "Huwag kang mag-alala, matagal ko nang ginagawa yan. Basta ang gawin natin, pag malapit na tayo doon sa tulay, ibagal mo na lang, banayad mo, pagkatapos lulukso na lang ako." Kaya pinagbigyan itong driver ang matanda. Nung malapit na po doon sa tulay, biglang tumayo ang matanda at sabi niya, "Ayan na, bagal lang, bagal lang." At bigla pong lumukso yung matanda. At nakaalis naman siya, nakababa sa bus. Pero hindi po siya nakita nitong konduktor. Yung konduktor ng bus, nandun po siya doon sa pintuan, sa gitna. At nakita niya yung matanda, nakababa-baba pa lang sa bus, naglalakad. Akala niya, pasahero. Naawa po yung konduktor, sabi niya, "Kawawa naman, itong matanda. Walang masakyan." Ano pong ginawa ng konduktor? Bumaba siya, binuhat niya yung matanda, sinakay ulit niya doon sa bus. Galit na galit yung matanda. Sabi niya, "Bakit mo ko sinakay?" "Kawawa po kasi kayo, nakita ko naglalakad kayo, bawal po dito tay. Buti na lang, hindi tayo nakita ng mga pulis," sabi niya. Sabi po ng matanda, nandun na ako doon sa umpisa, nandun na ako sa harapan ng bus, di mo ba ako nakita, nagbayad pa ako sa iyo, kabababa ako pa lang, sinakay mo ako ulit dito, paano ko bababaan yan?" sabi niya. My dear friends, tandaan niyo po ito, mga kapatid. Hindi naman lahat ng tao kailangan ng tulong mo. At isipin niyo po ito, unawain niyo ito. Huwag mong ipagpalagay na alam mo ang kailangan ng ibang tao. I think these are very important lessons that we must learn and remember. That not all people need help from you. And understand, never assume that you know what people need. Remember, you are not the Savior. Hindi ikaw ang tagapagligtas. Iisa lang po ang ating tagapagligtas. Sino? Si Jesus. Yan ang dahilan bakit dumating siya dito sa mundo, para tayo ay paglingkuran, para tayo ay iligtas. Tayo po ay katulong lang ng Panginoon. Amen? Baka isang dahilan ng ating pagod, ng ating mga stress, pilit nating nililigtas ang lahat. Pilit nating tinutulungan ang lahat ng tao. Nakaka-stress, nakakapagod pag kinukuha mo ang trabaho ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Tao ka lang. Merong mas mataas sa iyo, merong mas makapangyarihan sa iyo, nandiyan ang Diyos. Masama bang maging mabuti? Masama bang maging mabait? Masama bang tumulong sa iba? Hindi. Pero sana naman, tingnan mo yung epekto ng iyong pagtulong sa iba.
Kung nai-stress ka na, kung nagiging bugnutin ka na, kung hindi ka na nagiging masaya, huminto ka muna sa pagtulong sa iba. Hindi na nakakatulong ang pagtulong mo. Amen? Paano mo malalaman na nakakabuti ka sa pagtulong? Paano mo malalaman na nakakabuti sa iyo ang pagtulong mo sa iba? Pansinin niyo po ito, na pagkatapos mong tumulong, kung nakangiti yung tinulungan mo, kung nakangiti ka, mabuti ang iyong naging pagtulong. Amen? Kailangan po nating maunawaan, mga kapatid, na hindi sa lahat ng oras, kailangan ng tulong ng ibang tao. Minsan ang tao, talagang paawa effect eh. Pero madalas ang tao, makasarili yan. Kaya naman yan tulungan ang sarili niya. Pero kung iiwanan mo ang tao na mag-isa, maghahanap din siya ng paraan para matulungan ang sarili niya, para alagaan ang sarili niya. Alam naman natin kung paano natin mahalin ang ating sarili. Pero bakit ba tayo minsan nadidisappoint at nalulungkot sa iba? Kasi naghahanap tayo ng appreciation o pagpapahalaga dun sa ating pagtulong. Oo nga naman, nakakalungkot. Binibigyan mo na nga ng pera yung biyanan mo. Bakit ang sungit pa sa'yo? Oo nga naman, nagtatrabaho ka na nagtatrabaho para sa pamilya mo. Pero nakukuha pang magbisyo ng asawa mo. Naghihirap ka na nga, naghahanap ng pera, nakukuha pa niyang makapagbabae. Pinag-aaral mo na yung anak mo, pero bakit pasaway pa rin siya? Ang tanong, bakit hindi ma-appreciate yung tulong mo? Baka naman, tumulong ka, pero hindi talaga nila kailangan yung binibigay mong tulong. Oo, mahalaga yung perang binibigay mo sa biyanan mo. Pero baka naman, ang hinahanap lang yan sa'yo, lambing. Baka pag nagbibigay ka, nakasimangot ka. Kahit nabigyan mo ng pera, yung tao, sasakit pa rin ng loob yan kasi nakakarinig siya ng masama galing sa'yo. Amen? Opo, kailangan mo magtrabaho para sa iyong pamilya. Opo, kailangan magtulungan kayo ng asawa mo. Pero ang buhay mag-asawa, ang buhay pamilya, hindi lang naman puro trabaho, puro pera. Pero nasaan na yung quality time na kayo ay magkakasama? Bakit mas marami pa yung oras sa barkada? Bakit nagkaroon ng kulasisi? Kasi merong quality time doon. Yun lang ang hinahanap ng asawa mo. Oo, mahalaga na pag-aral mo yung anak mo. Pero, bakit lumalaban yan? Bakit nagre-rebelde? Baka naman nape-pressure din sa'yo. Wala siyang peace of mind. Pag bumabagsak siya, katakot-takot na sermon at mura. Baka na-stress din yung anak mo sa kanyang kakaaral. Baka humihingi lang ng break. Lumalapit sa iyo, humihingi ng pera, hindi mo mapagbigyan. Mga kapatid, huwag nating isipin na mas alam mo yung kailangan ng ibang tao. Huwag mong isipin na mas alam mo sa kanila kung anong kailangan nila.
Tandaan mo ito, buhay nila yan. Mas alam nila kung ano ang kailangan nila. Amen? Yan din po ang pinapaalala sa atin ng Diyos. Ngayon pong pinagdiriwang natin ang kapistahan nito magkakapatid si Santa Marta, Santa Maria at si Lazaro. Actually, may isa pa pong kwento itong magkakapatid nung bumisita ang ating Panginoon sa kanila. At ang pinapaalala ng Panginoon dun sa eksenang yon, mas alam ng Diyos ang kailangan niya. Nung bumisita kasi si Jesus sa bahay na magkakapatid, ito kasing si Marta, napaka-busy, linis ng linis, luto ng luto, abalang-abala sa trabaho, sa pag-aasikaso para sa ating Panginoon. Akala niya, ito yung kailangan ni Jesus. Yung magpahinga siya, yung kumain siya, yung malinis yung bahay. May nakalimutan si Marta na gawin. Ano po? Yung tanungin niya si Jesus, ano po ang kailangan niyo? Buti pa po si Maria, yung kapatid niya, anong ginawa? Nung dumating si Jesus sa bahay nila, umupo lang siya, nakinig sa kanya. Kaya nga po, sabi ni Jesus, itong iyong kapatid, pinili niya ang mas mahalaga. Galit na galit po si Marta. Bakit siya trabaho ng trabaho, itong kapatid niya nakaupo lang? Pero pinapaalala ng ating Panginoon sa kanya, hindi naman yan yung kailangan ko eh. Meron pa akong ibang mas kailangan. Pero hindi mo nagagawa ito kasi hindi ka muna tumigil at makinig sa akin. Buti pa po yung kapatid niya si Maria, umupo sa Panginoon at nakinig. Ano ang kailangan nating gawin na tinutukoy ng ating Panginoon? Yan po yung makinig lang tayo sa salita ng Diyos. Yan po yung alamin natin ang kagustuhan ng Diyos. Kung kikilos ka at ginagawa mo lang yung gusto mo, alam niyo po, hindi naman tulong ito eh. Pagiging makasarili ito. Remember that. If you're always doing what you want, you are not helping anyone. You are just being selfish. At kung ginagawa mo yung akala mo, yun yung kailangan niya. Hindi rin po tulong yan. Ang tawag dyan, pagmamataas, pagyayabang. You are full of pride. When you show you know what is best. Amen? Kung gusto mo talaga makatulong sa iba, at kung gusto mong mapabuti ang buhay ng iba, anong kailangan mong gawin? Huminto ka muna, makinig ka muna, at umunawa ka ng mabuti. Kahit naman po si Jesus, di ba? Balikan niyo po ang kwento sa mga ebanghelyo, sa mabuting balita. Bago niya pagbigyan ang taong lumalapit sa kanya, palagi niya silang tinatanong, anong gusto niyo? Di ba nagpatulong yung bulag? Anong ginawa ni Jesus? Nagtanong muna siya, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Lumapit din naman po itong dalawang disipulo, si Santiago at si Juan. At nagtanong siya, what do you want me to do for you? Kahit na po nung lumapit ang mga alagad ni Juan Bautista, anong tanong ni Jesus? What are you seeking? Hindi naman agad tutulong ang Diyos na hindi niya aalamin kung ano yung gusto natin.
Yes, God gives what we need. But sometimes God also gives what we want if we ask it to Him. Dahil ano ang sabi ni Jesus? Ask and you shall receive. Amen? Kapag po nananalangin tayo, di ba, palagi naman tayong nagsasalita, tayong humihingi, hindi naman tayo nahihiya na magsalita sa Diyos. Lord, ito yung gusto ko. Lord, ibigay mo naman ito. Lord, sige na po. Bakit hindi natin baliktarin? Bakit hindi natin baliktarin? Bakit hindi natin ibahin ang ating pagdarasal? Sa susunod na ikaw ay mananalangin, subukan niyo po ito. Ikaw naman, magtanong sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, anong kailangan mo? Panginoon, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? O Diyos ko, ano ang kagustuhan mo? I think the greatest and the most meaningful prayer that we can say to God today is, Lord, what is your will? Lord, what is your will? Lord, what do you want me to do for you today? And just listen. After listening and understanding, it is there that you should act. Act only after listening. Serve only after understanding. Amen? Alam niyo po bakit tayo nagkakasala? Kasi kilos na tayo ng kilos na inaakala natin, iyan ang kagustuhan ng Diyos. Kaya tayo nagkakamali eh. Kasi palagi tayong inaakala natin, palagi nating pinapalagay, yan ang gusto ng Diyos. Nagkakasala tayo kasi nagkukulang tayo sa pagdarasal. Amen? Nagkakamali tayo kasi nagkukulang tayo sa pakikinig sa Diyos. Amen? Sabi nga ng kanta, maraming namamatay sa maling akala. Para po tayo ay tunay na maging mabuti at banal, bakit hindi natin subukan? Gawing ugali natin, araw-araw huminto, magdasal at magtanong sa Diyos. Panginoon, anong kailangan mo? Panginoon, anong kagustuhan mo? O Diyos ko, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Gusto niyo po bang maging mas masaya? Gusto niyo po bang maayos ang iyong buhay? Gusto niyo po bang maging mas payapa? Huwag ka lang tutulong. Huwag ka lang magbibigay. Kung hindi, tumulong ka at magbigay. Ayon sa pangangailangan ng iba, ayon sa kagustuhan ng Diyos. Amen.